Alam nyo ba, malaki ang posibilidad na ang mga relasyong nabubuo sa teenage years hanggang early 20s ay isa sa mga maaaring pagsisihan balang araw. Hindi dahil masama ang umibig, kundi dahil kadalasan, hindi pa handa ang tao. Ayon sa science, hindi pa fully developed ang utak sa ganitong edad. Sinasabi ng Harvard Medical School na ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa decision-making at self-control, ay ganap na nahuhubog pa lamang sa edad na humigit kumulang 25. Ibig sabihin, mas nangingibabaw ang impulsive decisions kaysa sa long-term thinking. Hindi lang yon. Ayon sa American Psychological Association, ang adolescents at young adults ay may mas mataas na risk-taking behavior. Umaabot pa nga ng halos 2 beses kumpara sa adults at mas mababa ang control sa impulses. Pagdating naman sa emosyon, ipinapakita ng National Institutes of Health na mas mataas ang emotional reactivity ng teens habang ang kakayahan nilang mag-regulate nito ay hindi pa ganap na stable. Kaya mas madalas ang misunderstandings at conflicts. Sa mismong relasyon, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, halos 1 sa bawat 3 teens ang nakakaranas ng unhealthy relationship behaviors, gaya ng selos, control, at emotional instability. Kung titingnan sa realidad sa Pilipinas, ayon sa Philippine Statistics Authority, may humigit kumulang 102 na babae sa bawat 100 na lalaki. Dahil dito, tumataas ang kompetisyon at kasabay nito ang posibilidad na mapunta sa maling relasyon o maling tao. At tandaan, hindi lahat ng manloloko ay halata. Minsan hindi siya masama, hindi lang siya sigurado, hindi pa siya buo. Hinahanap pa niya ang sarili niya. Kaya ang tanong, handa ka na ba sa commitment o naghahanap ka lang ng validation? Dahil ang relasyong pinasok ng hindi pa buo ang sarili, kadalasan hindi nagtatapos sa pagmamahal, kundi sa pagsisisi.